inches later. Ito yung unang araw ng Martes at date ng May 14, 2024. Kailangan ko nang bumangon dahil itong unang araw ng aming paglalakbay patungo sa Scarborough at itong kauna-unahan ko na mabisita ang aking pinaglalaban. Kailangan ko nang bumangon at syempre mag-aasikaso, magkape at maligo at magligpit ng aking mga dadalhin. Kasi magbabiyahe pa ako papuntang Alabang na kung saan magkita-kita kami ng aking mga kasama. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino, pero sisikapin ko at hindi ako makapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alapin na ika'y isa. Pilipino. Kailangan ko sumakay ng jeep para makarating ng Alabang at habang nakasakay ako sa jeep, naisip ko na itong sinasakyan ko ay mawawala na balang araw at nakakalungkot isipin na mapapalitan siya ng galing China. Maya-maya, nagkita-kita na nga kami ng aming mga kasama. Kasama ko si Roy, si Aling Marie, at saka si Sir Ronald Llamas na kung saan dinaanan namin siya sa Quezon City para makasama namin patungong Zambales. Habang binabaybay namin ang expressway ng Bulacan patungong Zambales at nagkikwentuhan na masaya ang aking mga kasama, napaisip ako ano kaya ang mangyayari sa aming misyon. Sana maging successful lang kaming lahat. Halos 7 hours ang biyahe namin bago kami nakarating sa aming destination dito sa Zambales Resort. At ito nga, kailangan namin magpa-registered ng aming mga pangalan. So finally mga ka-action, nandito na nga tayo, no? Alas 4:30 po ng hapon, almost 7 hours po ang biyahe. Ayan po. Ayun. So kailangan po muna namin magpa-registered. Ayun. So naka-ready. Ang ganda. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may. At maya-maya pa, eto na nga, nagkita-kita na kami nila Attorney Inso at ang grupo ng mga bunyog at iba pa naming mga kasama. Sobrang saya sa mga oras na yon. At sa mga oras na ito, nagkaroon nga ng misa at may konting programa. Misa na kung saan ginagabayan kami sa aming paglalakbay kinabukasan. Nakakatuwa isipin na ang lahat ng mga tao na yan na nakikita nyo ay masaya sila na nagdalo sa send-off ng atin ito. Pero ang lahat ng yan ay hindi sila sasama kung hindi nagpakita lamang ng suporta at nagbigay ng lakas ng loob sa mga volunteer na sasama sa aming paglalakbay patungong Scarborough. Kaya maraming salamat sa mga taong nagmalasakit na kahit malayo man kayo pero narating nyo at nagpakita kayo ng suporta sa mga volunteer na sasama sa nasabing event. Lubos kami nagpapasalamat na kayo ay nagbigay ng lakas ng loob para sa amin na maglalakbay.
At ang grupong ito, sila naman ang mga banyaga na kung saan sasama sila sa nasabing event at masaya sila na sasama bilang isang volunteer. Ito ang pangalawang araw ng Miyerkules na kung saan galing kami sa hotel at kailangan naming gumising ng alas 3:30 at umalis na patungong Masinloc Port na kung saan doon kami sasakay sa aming mga bangka patungong Scarborough. Alas 5:30 na ng umaga nang narating namin ang Masinloc Port na kung saan dito kami magkita-kita at ang lahat ng mga sasama sa nasabing event ng ating ito coalition. Pero marami pa rin ang nag-send off na ating mga kababayan. Sa puntong ito, nandito na nga kami sa aming mga sasakyan na bangka na kung saan tutulak na kami patungong Scarborough. Alas 7:30 na ng umaga kami nakaalis sa port ng Masinloc at lalakbayin na namin ang aming destinasyon na Scarborough. Eto na ang hindi inaasahan dahil sa hindi pa umiinit ang aming ratratan. Eto na ang insidente, nasira ang isang bangka, namatay kasi ang makina at hindi na umandar. Laking lungkot ko, ang buong akala ko ay magpapaiwan na lang sila. Pero buti naman at hinila sila ng aming bangka na aming sinasakyan. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagsama nila sa aming paglalakbay. At eto, pagkatapos ng 3 oras na pag-aayos ng kanilang makina, sa awa ng Diyos, naging okay naman sila. At eto, nakisabayan na sa aming ratratan patungong Scarborough Shoal. At sa puntong ito, kinukunan ko ang bawat anggulo at habang ako ay kumukuha ng video, ay napakasarap sa feeling na makikita ang bawat eksena ng ating mga kababayan na mga fisherman at ang ating mga volunteer na sumasama sa nasabing event na atin ito coalition. Wala akong kaba, naging panatag ang loob ko, malakas ang loob ko na walang takot at walang halong kaba dahil para sa akin, ito ay malaking karangalan ko na maipakita sa buong mundo na isa ako na napili na bilang isang volunteer na makasama sa nasabing event na atin ito at marating ang Scarborough na kung saan ipinaglalaban ng bawat Pilipino. Napakasaya pagmasdan ang ating mga fisherman na mga maliliit na nakisali sa nasabing event. At eto na nga, kumain na kami ng umagahan dahil bawal ang magutom. Dito sa part na to, unlimited ang pagkain, snacks, tubig at iba pa. Kaya maraming salamat sa atin ito koalisyon na hindi kami nagutom. Bagkos busog na busog kami at nagsawa sa sariwang isda na atin sa galing sa ating sariling bakuran. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko kailangan ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alaki na ika'y isa. Pilipino. At sa part na ito, namataan na namin ang PCG o Philippine Coast Guard na kung saan siya ang mag-aantabay sa aming paglalakbay patungong Scarborough Shoal. At maya-maya lamang. At sa part na ito, tumigil nga ang buong team para ibigay ang mga relief goods sa lahat ng mga bangkero na mga maliliit na fisherman na sumama sa aming paglalakbay sa ganap na alas 10:30 ng umaga sa araw pa rin ng Miyerkules. Hanggang dito na lang kasi sila dahil ito ay may layo na 15 nautical miles magmula sa port ng Masinloc. At yung nakikita nyo, yan po ang boya na kung saan
may nakatatak na atin ito West Philippine Sea. Yan po ang nagsisilbing boundary ng sovereignty na kung saan pinagbabawal ang lahat na pumasok na anumang mga barko na walang otorisasyon dahil ito ay tinatawag na territorial water ng Pilipinas. Kaya dito na po napagpasyahan ng buong team na ipamigay sa lahat ng sumama na 100 bangka na maliliit ang kanilang mga relief goods na kung saan may ibibigay ng mga korodo, bigas, dilata at iba pa. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi ako makapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alaki na ika'y isa. Pilipino. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi ako makapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alaki na ika'y isa. Pilipino. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi ako makapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alaki na ika'y isa. Pilipino. Habang patuloy na mamimigay ang atin ito coalition sa ating mga maliliit na mga fisherman, nandyan pa rin ang PCG, ang ating Philippine Coast Guard na nakaantabay lang sa ginaganap na nasabing event. At napakasarap pagmasdan na ang ating mga kababayan na maliliit na mga fisherman sa nasabing lugar ay napangiti sila at hindi mapapalitan ng anumang salapi ang kanilang mga ngiti sa natanggap nila na mga relief goods magmula sa atin ito. Kaya maraming salamat po sa ating ito koalisyon sa maganda niyong hangarin sa ating mga maliliit na mga fisherman dito sa lugar na ito. Nakatatak po ito sa bawat Pilipino at mananatiling ito ay isang story na hindi makakalimutan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga volunteer na sumasama maging sa mga media, maging sa mga vlogger at hindi man mga vlogger. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi ako makapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipag-alaki na ika'y
isa. Pagkalipas ng mahigit isang oras na pamimigay ng mga relief goods para sa ating mga maliliit na mga fisherman na nagkumboy hanggang 15 nautical miles, ay patuloy na nga na naglalakbay ang buong team patungong Scarborough Shoal. At eto na ang mga susunod na mga eksena. Habang patuloy na naglalakbay ang aming team, ito na nga, sa pagpatak ng alas 6:06 ng gabi dito sa aming kinaroroonan, may isang Chinese vessel na sumalubong sa amin. Samantala ang isang Chinese vessel ay nasa likuran na kung saan nandun din ang aming mga kasamahan na patuloy din na naglalakbay kasi nauna kami kaysa kanila. Kaya ito, pinagmamasdan namin ang Chinese vessel na ito kung ano ang kanilang susunod na mga hakbang. Kaya para sa seguridad namin, nagsuot na kami ng aming mga life vest. So ayan na po mga ka-action, no? Ayan po, ayan, bumubuntot po. Kanina yung isa nandun po, ayan, nandun po, kaso masyadong malayo po. Andun yung isa pero nandun yung PCG natin mga ka-action, no? Ayan, dito pala may sumalubong. May sumalubong pala, ayan. So, ang laki po ng Chinese Coast Guard po. Pero lingid sa kaalaman ng iba, ang lugar na ito ay hindi pala ito ang dapat na komportasyon ng bawat isa dahil ito ay may layo pa lang mula sa port ng Masinloc na 50 nautical miles. Napakalapit pa mga ka-aksyon at napakalayo pa namin magmula naman dito papuntang Scarborough. Kaya dahil sa hindi kami tinatantanan ng dalawang Chinese vessel, nag-iba ng direksyon ang aming mga bangka. Instead na papunta sa Scarborough ay nag-iba po ito ng direksyon dahil na rin sa aming seguridad at napagpasyahan ng buong team at bawat kapitan ng bangka na pumunta muna sa kanya-kanyang mga buya na kung saan doon muna kami magpapalipas ng gabi. Mula alas 6:06 ng gabi sa kanilang pagsalubong sa amin, pero sa oras na ito ay alas 6:57 na, pero nandyan pa rin ang ilaw na yan na kung saan sila ang Chinese Coast Guard na patuloy na hindi kami nilulubayan at binubuntutan kung saan kami papunta. At pagpatak nga ng alas 10:10 ng gabi, narating namin ang nasabing buya na kung saan dito kami magpapalipas ng gabi. At yung mga ilaw na mga maliliit na nakikita nyo, sila din ang mga kapwa Pilipino na nangingisda sa nasabing lugar. At ito, may layo mula sa Port Masinloc ay may layo po ito na 76 nautical miles ayon sa kapitan ng bangka na aking napagtanungan. At magmula dito sa aming destination papuntang Scarborough ay may layo pa ito na 58 nautical miles. Kaya ito po ang napagpasyahan ng aming team at ng kapitan ng bangka ang mangisda. At ito, napagmasdan ko kung paano sila manghuli ng mga pusit at mag-ariya ng lambat na kung saan sandimakmak o tulinada ang makukuha ng mga isda. So dito nga ho mga ka-action, no, habang nakapundo kami dito na naghihintay ng oras na magdamag mga ka-action, ito po ang nakita ko sa ating mga mananagat ho mga ka-action, mga mangingisda na sumasama sa bangka. Kapag wala ho kasi silang ginagawa, ayan, nangangawil ho sila mga ka-action at ang nakukuha ay mga pusit. Ayan, na kung saan pag may kuha ho sila, sarili daw nila ho yun. Walang parte ang nasabing bangka, no? Yan, kaya ito ho. Titingnan ho natin kung may mga huli itong ating mga kababayan. Marami po to sila na mga crew dito ho mga ka-action. Nasa 26 sila na crew. Ayan po, hinihila na po ni Kuya ang kanyang kawil. O, bira Kuya. Sige, ito ho mga ka-action. Tingnan natin kung may huli. Ayun. Habang nanghuhuli ng mga pusit ang mga kuro ng nasabing bangka, ay ang mga Chinese vessel nandyan lang nag-uro aligid pero medyo may kalayuan sa aming destinasyon. Bukya si Kuya. Kuya, bukya. So habang ang iba busy sila sa pangangawil, ito naman ang ginagawa ng iba mga ka-action. Ang isa nagasigarilyo, yung isa tumuturo. At ito naman ang isa, panay ngiti. Oh, ayun, oh, di ba naka-smile siya?
Ganito ho kasaya pala pag marami kayo sa bangka. O ayan, balikan ho natin ang mga ating mga kababayan na nangangawil. O ayan. Ayan, busy ho sila. Marami po yan mga kakson, nandun sa dulo ang iba. Ayan. O, ayan. Samantala naman dito mga kakson, kunan muna natin itong part na to. Ayan. Ang isa naman si Kuya. O, kumakain, ginutom. Yung nakatalikod naman, yun yung sumasama na mete. Ayan mga kakson. Ay, sumupo natin makita ninyong mete. Ayan, kumukuha siya ng mga litrato. Ayan, hindi nyo siguro maanuhan yung camera niya kasi itim. Ayan, di ba? Kumukuha siya ng litrato. Okay? So, dito po tayo. Balikan natin sila Kuya kung may huli na. Ayan. O, ayan. Mukhang wala pa yata. Mukhang wala yatang kumakain ng pain nila mga ka-action. Wala. Bira. Bira, Kuya, bira. Yung isa tinapon naman, wala yata yung huli kaya tinapon niya na naman ulit. Oh. Yung isa naman, kwinikwentuhan. Ano naman kayang kwinikwento ni Kuya? Oh. Ayan. By the way, kanina mga ka-action, habang nasa biyahe, nakakakwentuhan ko po ang ating mga kababayan dito na sumasama na mangingisda sa bangkang ito. So dito ko po nalaman na mahirap po talaga ang buhay fisherman kasi may mga panahon daw na sumasama bigla ang panahon kaya lumalaki ang alon. Gaya nito, medyo mahangin ako mga ka-action. Alam nyo naman pag masama ang panahon, syempre lumalaki ang alon, no? Kaya nagdadasal ho sila, pero sabi nila after nila magdasal na tinutulugan na lang daw nila. Kawawa naman yung kapitan o nagmamaniho ng bangka kasi siya ang hindi makatulog samantala ang kanyang mga kasama tululog. Pero ayon naman sa isa, pinapalitan naman daw kasi tatlo naman daw ang marunong magmaniho sa nasabing bangka. So ayan po mga ka-action, no? So hindi ho talaga sila nakahuli pa mga ka-action kaya medyo mahaba na ang oras. So kailangan natin muna putulin ang tabayanan nyo po kung may huli maya-maya, ha? Sige. So ito po mga ka-action, kung nakikita nyo po, yun yung po yung kawil na kung saan may ilaw po siya at pain na kalahating isda. Ayan po ha, o bago ihagis ni Kuya. Sige po Kuya, makihagis na. Maraming salamat. Yun. So yun siguro ang magpapaakit sa pusit na kaya na kailangan kainin niya yung yung pain dahil may ilaw ho. Hindi ko lang alam ha, basta kaya pinakita ko lang po sa inyo na yan po pala ang process ng paghuli ng pusit. Kailangan pala ang daga may ilaw, no? Na katabi yung pain mga ka-action. So ayan po si Kuya, ayan patuloy pa rin po siyang kumakain. Ayan. Oh, ganda ng po mga ka-action, ang buwan. Oh. So ayan po mga ka-action, nakahuli po ang isa nating namimingwit. So ang klase ng ayan po ang klase ng pusit. Ano po yun? Ano po to? Mamahaling pusit yan? Hindi. Mura lang, murang pusit. Mahal? Nasa 150 pala ang kilo nitong pusit na to. Ayan. Pero hindi po ito ang pinaka first class mga ka-action kasi alam ko po ang pusit na pinaka first class yung kulay puti. Ayan. Siya may pagkaano kasi siya, may pagka brown. Alright. O ganito po ang kaganapan namin dito mga ka-action. Nakakatuwa ho. Nakakatuwa na nakakainis na hindi ho kami sa aming direksyon doon sa Scarborough. Kaya ito po, ayan. Kung makikita nyo po ay hindi nyo po nakikita. Malalaking alon ho. Pero para sa kanila normal lang daw po ito. Pero sa mga hindi sanay, siyempre, medyo may kaba na siguro. Pero para sa akin, nasanay na ho ako sa dagat mula bata, ay normal lang din po to sa akin. Okay? At pagpatak ng 11:30 ng gabi, eto na, natulog na ang buong team. Dahil alam ko, pagod at puyat sila. Samantala ako, ito, pinagmamasdan ko ang kapaligiran at hampas ng mga alon. At napaisip ako sa aking mga kasama sa ibang bangka kung kumusta na kaya sila. Sana ay nasa mabuti lang sila kalagayan. Pero ako, eto, nanatili pa rin gising at hindi ko alam kung ako ba ay matutulog o hindi o mananatiling gising habang sila ay binabantayan. At maya-maya nga lang,
Pagpatak ng 1:30 ng madaling araw, ito ang mangingisda. Inaahon nila ang nasabing buya dahil ito daw ang bahay ng mga isda at maya-maya lamang hinulog ang dahon ng buli na kung saan siya ang magiging pain sa mga isda. At pagkatapos nila maiahon ang nasabing buya at maihulog nila ang nasabing pain na dahon ng buli, kailangan nilang patayin ang mga ilaw para dumapo ang mga isda. Dahil kung may ilaw daw ito ay hindi dadapo ang mga isda. Kaya kinakailangan patayin ang mga ilaw na siyang nagsisilbi ng liwanag sa aming sinasakyan. At eto, balik tulog naman ang mga crew at ang aming mga kasama. Pero ako, hindi ko alam pa rin kung matutulog ba ako o hindi kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadapuan ng antok dahil mas gustuhin ko ang tumanaw sa mga kapaligiran. At pagpatak ng 4:30 ng madaling araw, day 3 at May 15, eto na, gumising na ang mga crew para i-arya ang nasabing lambat at syempre gising na rin ang buong team. At siyempre, dahil sa 4:30 pa ng madaling araw, madilim pa ang kapaligiran dahil hindi pa rin sinisindihan ang nasabing mga ilaw. At maya-maya lamang, eto na, nagliwanag na. At sa puntong ito ay patuloy na inaariya nila ang lambat na kung saan pinapaikutan ang nasabing dumapo ng mga isda sa kanilang mga pain. Kaya ito, medyo may kadiliman pa rin at syempre busy na ang ating mga medyaman. Kanya-kanya nakuha ng mga eksena para sa kanilang scoop at ibabalita. At syempre si Aling Mare patuloy pa rin natulog sa kanyang silid. Kaya ako, ito, busy at masaya na pinagmamasdan ang ating mga mangingisda. At pagpatak ng 5:30 ng umaga, pagmasdan nyo ang ating mga fisherman. Eto na, hinihila na nila ang lambat ng paunti-unti at kinakarga sa bangka. Eto na, may mahuhuli kaya sila o mabubukya, pero nakakagulat ang mga susunod na mga eksena. At yung bangka na nakikita nyo, siya ang kasama namin na bangka na kung saan yan ang sinakyan ni Atty. Inso at ng ating mga kasama. At kasama na rin ang mga media, volunteer at atin ito na mga member. Ito, napaisip ako na saan kaya ang dalawang bangka kasi sila ang magkasama. Sana ay nasa mabuti lang silang kalagayan. Liwanag ang mananaig at hindi ko may papangako ang kulay rosas ng mundo para sa'yo at hindi ko may laban ang lahat ng anino pero sisikapin ko at hindi
At eto na nga, sa part na ito ay inaakyat na nila ang kanilang mga huli na mga isda at napapawaw ako at sarap sa pakiramdam na pagmasdan ang mga isda na inaakyat nila. Sobrang dami at napaisip ako, paano na lang kaya sila kung ito ay tuluyan na maagaw ng isang dayuhan na Chinese. Dahil ayon sa kanila, dito sila kumukuha ng pagkain sa araw-araw at pagpapaaral ng kanilang mga anak para matupad ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Paano na ang mangingisda na ito kung ito ay tuluyan na maagaw ng isang dayuhan? Sana magkaroon ng konkreto ang gobyerno para matigil na ang mga Chinese sa pang-aagaw ng hindi nila sarili. Dahil ito ang kinaroroonan namin ay pagmamay-ari pa rin ng Pilipinas na kung saan may sovereign rights ang bawat isa sa atin. Kaya sana naman maaksyonan agad ng gobyerno natin para hindi mahantong sa gutom ng ating mga kababayan. At pagkatapos nga na mahigit kalahating oras sa pag-akyat ng mga huli nilang isda, ay masasabi ko na napakayaman nga ng West Philippine Sea. At masasabi ko na talagang sobrang sayang at marami ang magugutom na ating mga kababayan kapag mawala ito. Sobrang yaman at isa ako sa maging saksi at magpapatunay na ang West Philippine Sea ay mayaman nga pagdating sa mga isda at iba pang mga bagay na kayamanan na mayroon sa dagat. Kaya sana huwag silang mawalan ng pag-asa, patuloy silang lumalaban para sa kanilang kinabukasan. So ito na ho mga ka-action, no? Kung nakikita nyo po yung barko na yan, yan po ang barko ng China ho mga ka-action, na kung saan hindi ho kami tinatantanan mula pa kagabayan, paikot-ikot lang po. At ngayong oras na alas 6:08 ng umaga, ayan, mas malapit po siya mga ka-action. 3 barko po yan, nandun po sa kabila ang iba. So isusum natin mga ka-action, nasa ganun po tayo. Ayan, nakikita nyo po yan.
Yan po yung pasaway ng mga Chinese, oh, mga ka-action dito sa atin, mga ka-action, no? Ayan, bakit tayo gumana ng sumko? So dito naman banda mga ka-action, ayan nga po. Yan. Patuloy pa rin ang ating mangingisda sa paghila ng lambat, no? Alas 6:09 na ho mga ka-action, patuloy pa rin ang kanilang paghihila. Magdadalawang oras na po ang kanilang paghihila, pero ayan na po, patapos na po yata, ayan. Ayan po yung isang bangka, oh, nakantabay ako. Yung isang bangka, yung dalawang bangka naman magkasama, yung medyo may kalayuan kaya hindi siya makita. Hindi siya abuti ng camera. Chinese. Ayun, ang Chinese. So hello mga guys, no, mga ka-action. So sa oras gaho na alas 6:30, no, so nandito po tayo kung saan nangisda ang ating mga fisherman na kung saan nakasakay ho kami. Nandito po tayo sa EEZ o tinatawag na Exclusive Economic Zone, na kung saan hindi ho kami tinantanan ng mga Chinese Coast Guard mula pa kagabing alas 6 hanggang magdamag ho ang pagbantay nila at pagbuntot. Baka kasi dumiretso kami ng Scarborough na kung saan yun po ang magiging destination ho sana namin, ang pinaka main goal namin na marating. Ngunit umiba po ng direksyon kagabi, gawa nga po na baka i-water cannon ho kami, kaya dito na lang ho muna nagpasamantala na nangisda ang ating mga sinasakyan namin. So nandiyan po yung isa nakaantabay lang po, ang isang bangka. So bali 4 po kami na bangka, yung dalawa naman teamwork ho sila. Ayan, kung nakikita nyo po yung sa unahan, hindi na masyado, no? Yung maliit, yun yung dalawang Chinese Coast Guard na paikot-ikot lang po mga ka-action, no? Ayan po. So tapos na po ang nila, at marami sigurong huli sila kasi estimate ng kapitan is nasa 20 kahas. Sabihin 20 kahas, marami po yun. So ngayon mamaya-maya magpatuloy nga ho kami pagbibigay ng relief goods, no? And after all, balik na po kami. Siguro hindi po namin alam kung didiretso po kami ng Scarborough kasi nga po nandyan pa rin ang Chinese, no? Tatlong Chinese vessel na kung saan kahapon may escort din ho kami na isang PCG boat. Kaso nga lang, ano bang magawa kasi sobrang liit ho ng PCG boat natin mga ka-action kumpara sa mga dambuhalang Chinese Coast Guard na yan mga ka-action. So ngayon ko lang po na-experience ang talagang malapitan ho. Ay buti naman hindi naman kami water cannon. Pero kung nagtuloy siguro kami kahapon sa direksyon namin papuntang Scarborough, baka ho mapilitan sila mag-water cannon. Buti nagkasundo ang 4 na bangka na dito muna sa Buya magpalipas ng magdamag. Pero hanggang ngayon nandiyan pa rin ang Chinese vessel na pinapaikot-ikutan lang ho kami mga ka-action. So yun lang muna ang update ha. Bye-bye. So ito ho mga ka-action, no, sa ganap na alas 7:05 ng umaga dito sa Exclusive Economic Zone. So nandiyan pa rin po ang Chinese Coast Guard ho mga ka-action, mga ka-pink, no. So tatlo po ito na nagpapaikot-ikot. Ayan yung nakikita nyo na maliit na bangka na yan ay Pilipino din po yan. And then sa ditong bandang kanan is yun po yung kasama namin sa civilian mission ho mga ka-action na ginaganap dito sa EEZ o tinatawag na Exclusive Economic Zone. Ayan ho mga ka-action, no, antabayanan ho natin kung ano ba ang magiging decision nito, kung pabalik na ba o patuloy pa rin ang civilian mission. At habang nga naka-standby kami sa aming kinaroroonan, napaisip ako na mag-interview sa isa sa mangingisda na ang pangalan ay si Kuya Levy. Ito ang kanyang kwento. So ito mga ka-action, no, may isa po tayong fisherman na makakausap po. Tatanungin po natin kung ano po ang nararamdaman nila. Una-una po sir, anong pangalan niyo po? Ano po? Levy. Levy, ang kumpleto pangalan po? Levy Cantuba. Taga saan po kayo sir? Quezon. Quezon Province? Paano po kayo napadpa dito sa Sambales sir? At dito kayo napasama sa bangkang ito? May na kasing panghuli doon sa Quezon. Lumipat kami rito. Gano'n na po kayo katagal dito sir? Ano pa lang?
6 years. 6 years ka na sumasama sa bangkang ito. So sa loob sir ng 6 years, naranasan nyo na rin ang ganitong mga malalakas na alon na minsan masama, bigla ang masama ang panahon. Oo. So para sa... bagyo nga, inabot kami ng bagyo sa laot. Okay. Kayo po ay pamilyado sir? Oo. Ilan na anak niyo po? 5 pa lang. 5? So may posibilidad sir na dagdagan pa? Wala na, tama na. Wala na. Ng buhay. Nandito din kasama mo sa sa Zambales? Oo, Subic din. Nasa Subic. So hindi na kayo umuwi ng Quezon Province? Minsan, nagbabakasyon. Okay. So sa 6 years nyo sir, nakaranas na rin kayo ng panghaharas ng mga Chinese na yan? Mga Chinese Coast Guard? Ay, hindi naman. Pero tinataboy kayo? Hindi naman kasi malayo naman kami sa Ibahura. Sa, Okay. Sa Canburo. So kahapon, kitang-kita mo naman, no? Kahapon ng mga bandang alas 6 ng gabi, ng hapon, sa papunta sana tayo ng Scarborough. So ano pong nararamdaman nyo sir nung nakita nyo yung mga Chinese vessel na ang lapit ho talaga sa atin, na hinarang ho talaga tayo? Oo nga mayayabang nga yung mga yan. Akala nila, kanila na yung teritoryo. Pero itong mga ganitong sitwasyon sir, normal na lang po sa inyo, itong mga ganitong alon na Normal na po yun. Normal na lang, okay. So kumusta naman po ang pagsama nyo dito? Nakakabuhay din po ba ng pamilya ang kinikita nyo dito? Oo, okay naman po. Marami din po kayong huli? Opo. Humuhuli kami ng 400 bucks, 300 bucks. Okay. Porsyento ho kayo, hatian? Bawat isang tao, isang parte. So ibig sabihin ilalabas muna lahat ng expenses bago hati-hatiin. Ilang kayo dito sa bangka sir? Ang membro dito, 30. Nasa 30? Ngayon, 56 lang kami. Okay. So, anong masasabi nyo sir sa namin dito sa event na ito na atin ito po coalition, no? Na kung saan tinatawag na atin ito West Philippine Sea. Ano pong masasabi nyo sir sa ginanap na event na ito na pamimigay ng resupply mission ho? Maganda po yan talaga. Dapat nga po mas marami pa para makita po ng China na pinaglalaban natin yung ating. Ano pong masasabi nyo sa panawagan nyo sa gobyerno kung ano ba ang pwedeng gawin na dito sa West Philippine Sea para matigil ho ang panghaharas ng ating mga kaibigan na mga Chinese vessel? Ano po may panawagan ba kayo sa gobyerno natin? Sana po matapos nila itong na to. Masolusyonan nila itong problema na to. Para malaya ng Pilipino rito. Sa tingin nyo po, malaking epekto din para sa inyo? Yung ginagawa ng China? Malaki din po. Lalo po sa lumalaot po sa Bahura. Yung po tinataboy nila. Okay, maraming salamat sir sa pagpaunlak sa pa-interview sir ha. Ingat po kayo at lang po kayo dito, no? Okay, thank you po. So ito nga mga ka-action, sa ganap ng alas 8:06 ng umaga, dito pa rin sa aming kinaroroonan na kung saan dito kami nag-standby hanggang magdamag mga ka-action. So nandito na po ang PCG na kung saan sila po ang nagkumboy sa atin. Ayan po, lumapit na po siya. Ayan po. Ayan. At ito naman po ang kasama naming bangka mga ka-action. So yung isang bangka na yan ang mag-aabil ng resupply po mga ka-action na kung saan bibigyan sila ng food pack at gasolina. So kung nakikita nyo po yun, ayan lang po ang China Coast Guard. Ayan po, yung puti na yan. Ayan, magkalapitan lang po yan dito mga ka-action. Ayan. Kaso nandito po ang ating Philippine Coast Guard, nakantabay din. Tapos tatlo po yan ang tatlo po ang Chinese vessel na hanggang ngayon hindi po talaga kami tinatantanan. Pinapaikot-ikutan lang po kami. Nandun po sa kabila, nasa likuran ho namin. Masyado kasing maalon mga ka-action, kaya mag-ingat-ingat ho tayo sa pagtawid-tawid. Baka malaglag ho tayo. Okay na ba? Ready po? West Philippine Sea? Ayo! West Philippine Sea? Ayo! Ate nito! Mas masaya? Dapat! Okay. West Philippine Sea? West Philippines! Thank you, ma'am. At
eto na nga, bago namin lisanin ang nasabing lugar na kung saan nagpalipas kami ng gabi, eto, nag-announce na ang team leader ng nasabing atin ito coalition sa aming bangka at ging-congratulate ang bawat isa sa amin dahil naging successful ang aming civilian mission dahil sa lingid sa kaalaman ng lahat. Noong 13 pa pala ay may isang bangka na naglayag na walang kasama na mga media na kung saan hindi sila nabarikadahan ng mga Chinese Coast Guard at sila ay naaliw sa amin at doon sila nakapokus. Pero sa lingid sa kaalaman ng mga Chinese vessel ay nung 13 pa pala naglayag ang isang bangka na kung saan naging successful ang pamimigay ng mga relief goods sa ating mga kababayan sa Scarborough. Hindi man sila nakalapit ng Scarborough pero mas malapit sila kaysa sa aming kinaroroonan habang kami ay papabalik na ng Subic. Pero bago po kami bumalik ng Subic ay namigay muna kami ng mga relief goods sa mga kapitbahay namin na mga bangka na nangingisda. Kaya pagkatapos tumulak na kami at lubusan na nilisan ang nasabing lugar. Ang sa inyong lahat, gusto po namin sabihin sa inyo na successful po yung ating mission. Hindi lamang po itong mission na to na kasama yung 5 main goals. Pero a day before, nag-send na po tayo ng advance team. Ito po ay isang boat din composed of 10 people at na-bridge po nila, nalampasan po nila yung barricade na ginawa ng Chinese Coast Guard, ng China. Ngayon po ay nakapag-supply po sila doon ng 1,000 liters of fuels and 200 food packs. Kaya naman po ito pong successful na mission po natin, hindi lang po dito within the vicinity of Bajo de Masinloc, pero nakaabot po doon sa Scarborough. Experience namin po natin yan sa previous na Christmas convoy natin. Ginarang yung MV Pensopa. Pero nakalusot yung tawid dun sa harap-harap dun sa Pasay Island na deliver din ng mga essentials sa mga food packs. Same thing is true, nangyari po po yan. Kaya po successful po, 100% po yung natin yung supply and international service. Does this mean we're headed back, the port? Yes po. Yes po. Kaya yung iba po diyan, binigay na rin po natin yung mga nakasabugin natin ng mga isa. Ito po yung mga nakasabugin. Sir, meron ba yung info situation ngayon dun sa may kung kaya explain? Ang report lang sa atin, napakarami daw, lalo dumami daw po yung Chinese vessels. Hindi na nila alam kung identity, pero visibility lang. Sinabi lang, nag-kulay white. Nababasa naman lang Chinese vessels. Pero may sinasabing blue Chinese vessels. Nagyan nila doon. Even po within the vicinity po ng mga teacher folks po natin, kaya na po yung nakagaya po na ginawa sa atin kagabi. Kagabi nga po hindi lang sa atin nag-shadowing talagang sinusundan tayo, pinipilitan tayo. Ganun din po ginawa sa mga teacher folks po natin sa malapit po sa Scarborough. Kaya po itong advance team po natin na na-bridge yung barricade na ginawa ng China. Napakadaki pong bagay natin. Ang nagli ko kung ilang yards yung barricade na ginawa. Hindi po ako, dapat tayong information. Pero sabi lang description na mga mangingisda, very aggressive daw po. Very aggressive daw po yung nandito sa Chinese vessel. 25 ba? Vicinity na ano yun. 25 to 30 ng Hindi natin natin. Okay. Thank you so much, sir. Congrats! Thank you. Congrats po sa inyo na sa nila. Ano ngayon, fuel. Very aggressive po yung mga Chinese natin po. Really vicinity of the Bajo de Masinloc. And because ito, other reasons ay i-road away nila ang mga mangingisda. Ay mga magkakawil lamang ito. Pati yung palengke na sinasabi yung mga mangingisda. Siyempre, as a policy, we should be consistent sa purpose natin. Kailangan preserve yung ating safety. Kaya po, mas pipiliin mo natin na yung
maraming sulit na particularly Nevertheless po, yung mission naman po natin is very successful. Yung tayo po dito ngayon, yung forming node po successfully landed and sinuha po yung apat kami objectives. And even po yung ating advanced team na na-bridge yung back team na ginawa ko na China and definitely po ngayon para sa major posts, we don't want to risk it kasi the objective naman po natin is to civilianize at hindi po with that said po, gusto po natin congratulate po yung bawat isang mga miyembro na atin po. lalo po yung mga isda. Nireview nila ang ginasasangka, ang isagawa ng West Philippine Sea ay atin. At eto nga, bago namin lubusan na lisanin ang nasabing lugar, ay binati muna namin ang pinaka-head ng atin ito na si Ma'am Rafaela David ng happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Peng! At pagkatapos nga namin magbigay ng relief goods sa isang mangingisda na kung saan nandun sila sa aming kinaroroonan, agad kami na umalis sa oras ng alas 10:30 ng umaga. At eto na, patuloy na kami na naglalakbay patungong Subic. Around 10:30 AM ho, pauwi na po kami. Yung nakikita nyo po na vessel na yan, Philippine Coast Guard po yan. Ito naman po ang China mga ka-action. Ayan po, binubuntutan pa rin kami, hindi pa rin kami tinatantanan. Ayan, ito naman ang kasama namin. Ayan po, ayan. Pauwi na po kami mga ka-action at gusto po namin ibalita sa inyo na maganda ho mga ka-action, gawa ng hindi man kami natuloy sa Scarborough na pinaka-main point o pinaka-goal namin na pupuntahan, pero ang buong akala ng Chinese is ito lang ang civilian mission. Ang hindi nila alam na noong 13 pa ay may isang bangka na may dala din ng mga gasolina, mga pagkain na kung saan nakalusot ho sila, hindi ho nabarikadahan ng mga Chinese kasi dito ho sila sa amin pumupos o nalibang. Kaya kanina may tumawag na naging successful po ang kanilang operation doon sa Scarborough. Kasi nung 13 kasi may umalis na bangka na walang kasama na media ho mga ka-action. Kaya congratulations ho sa atin lahat, no. Ito na po, antabayanan nyo po hanggang kami ay makadaong sa Subic. Hindi na ho kami babalik sa Masinloc. Subic na po ang daan namin papuntang Maynila ho. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay mga ka-action, mga camping, no. Alas 11:30 ng umaga, napahinto kami sa part na ito dahil ang buong akala namin ay wala nang maghaharang dahil pauwi na kami papuntang Subic at malayo na rin ang Chinese vessel. Pero maya-maya nga pagpatak ng 11:30, ito na po ang nangyari. Nandito na naman ang makulit na Chinese vessel at hinarang naman ang aming dinaraanan. Mabuti nandyan ang Philippine Coast Guard na siya ang magbabarikada o makipag-usap sa Chinese vessel para kami ay makadaan. Pero nagtatanong kami, paano kami makadaan kung patuloy ang pagbubuntot o panghaharang ng Chinese vessel na ito? Kaya wala kaming nagawa kung hindi mag-alay ng dasal ang pari namin na kasama magmula sa Sri Lanka. Ayun yung pati, haharang na siya. Ito na siya.
kaharian mo, sundin ang lupo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng araw-araw at patawarin mo kami mga sala para nang pagpapatawarin namin mga sala amin. Ang kapiyag tulog sa ito at yan mo kami sa lahat ng sama. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. And the good Lord be with you and guide you and bless you. Salamat sa inyo lahat. So, very quick. Very patiently done. And God continue to bless you at your family po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat sa lahat po. Para po sa mission. Habang patuloy na nagdadasal si Father, ito naman ang Chinese Coast Guard ay masyadong malapit na sa aming harapan at sa bandang kanan, nandyan din ang Philippine Coast Guard na nag-aalalay sa amin. At siyempre, dahil sa katapangan na ipinakita ng mga Philippine Coast Guard at hindi kami pinabayaan hanggang matapos ang event, siyempre, isang pagbati at nagpapasalamat sa ating mga Philippine Coast Guard. Halos magkadikit na ang China at saka Philippine Coast Guard. Itong Philippine Coast Guard natin. Ito naman yung Chinese Coast Guard mga caption. Malapit lang po yan kung titingnan mga caption. I-closure po natin. Ito po. Around 11:30 po na kung saan pauwi na ho kami. Ayan po, ayan. Pauwi na po kami pero hindi po kami tinatantanan itong isang para po ng China. Ito po ang Philippine Coast Guard natin. Ingat po kayo! Lalaban tayo! Kayo lang po. Huwag mo na po ngayon. Hindi tayo ready. Not this time. Kalma. Ay, hindi pa ako naliligo. Mamaya na yun. At maya-maya nga lang sa awa ng Diyos, eto, nakalusot na kami at matagumpay na naglalayag papuntang Subic. Habang patuloy kami naglalakbay sa bawat dinadaraanan namin na may makikita kaming mangingisda, agad namin itong nilalapitan at binibigyan ng mga relief goods dahil may mga naiwan pa ito hanggang sa maubos dahil sa marami naming dinaanan ng mga fishing boat. Dito. Project, isabal mo sa camera. At pagkatapos namin magbigay ng relief goods sa nasabing bangka, nagpatuloy ang aming team sa paglalayag at maya-maya lamang may nadaanan naman kami na isang mangingisda at nilapitan namin para mabigyan ng relief goods.
Pangalan daw po ng bangka nyo? Ryan G. Ryan G. Yung isa. Yung isa ang pangalan nun? At pagkatapos noon, agad kami nagpatuloy ng aming paglalakbay dahil kumakalam ang aking tiyan at naghahanda pa ang kusinero sa aming hapunan. Nagpasya ako na kumain ng noodles dahil marami naman ang piniprepared na snack para sa amin sa lahat ng mga sumasama. Kaya eto, habang kumakain ng noodles, nakikipagkwentuhan sa isang crew ng bangkang ito. At pagpatak ng 1:30 ng umaga, andito na kami, narating na namin ang port ng Subic na kung saan dyan kami magdadaong at sinalubong kami ng mga member ng atin ito or akbayan. Kaya laking gulat namin na nandyan sila na naghihintay para sa aming pagdating at sa aming tagumpay na civilian mission na atin ito. Maraming salamat sa inyong pagatutok at maraming salamat sa inyong pagdasal sa aming paglakbay. Hindi man namin narating ang pinaka-main point na Scarborough, pero laking pasalamat namin dahil natupad namin ang aming misyon at naibahagi ang lahat ng mga relief goods sa ating mga kababayan. Hindi man namin natupad ang aming pinaka-main goal na Scarborough Shoal na kung saan yun sana ang target namin mapuntahan at makita o masilayan ang ganda ng ating sariling bakuran. Ngunit sobra naming papasalamat dahil isa kami sa naging volunteer at naipakita namin sa ating bawat Pilipino kung gaano kahalaga at kung gaano kayaman ang sarili nating bakuran na kapag mawala ito sa ating mga kababayan ay maraming magugutom ng mga taga West Philippine Sea na kung saan doon sila kumukuha ng hanap buhay at binubuhay sa bawat pamilya nila, sa bawat mga anak nila na nag-aaral at nangangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya sa aking experience, sana magkaroon na ng konkreto ang gobyerno para maitaboy ng lubusan ang mga Chinese na umaangkin o pumipilit na umaangkin ng ating sariling bakuran. Masakit isipin na sarili nating bakuran ay patuloy tayong tinataboy ng mga isang dayuhan. Kaya sana hiling natin sa gobyerno na sana magkaroon na sila ng malaking plano o desisyon kung paano maiwasan o mataboy ang mga Chinese na ito. Hanggang dito na lang ang ating dokumentary. Maraming salamat sa mga tumutok, sa mga nagdasal na ating mga kababayan. Sana maging inspirasyon ito sa mga kababayan natin na hindi naniniwala o taliwas sa ating pinaglalaban. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Sana'y marami kayong huli lagi. Jun. Dito lang, madulas dyan. Yung mga life jacket dito po na guys. Pakila na baba po dito na. Mabuti, dito ka na. Hindi ka na. Maraming salamat sa mga naghintay para kami ay salubungin at kumustahin sa aming tagumpay. Maraming salamat sa bumubuo ng programa na atin ito. Laking pasalamat namin na isa kami sa mga volunteer na napili na makasama. Sana hindi lang ito ang ating pagsama-sama at para maipakita sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang bawat lugar ng ating bansa na sinilangan. Maraming salamat sa kapitan ng barko at sa mga crew nito na naging mabait kayo. Mag-ingat kayo lagi.